po ay magandang umaga. Salamat po, choir, sa inyong inawit. Lagi lang natin hintayin ang Panginoon sa pagkilos niya, sa mga ipinagpipray natin, sa mga maturity na ipinagpipray natin, salvation ng mga mahal natin sa buhay. Mas maiging ipagkatiwala at yung move at kilos ng Diyos sa mapangyari sa mga ipinagpipray natin. Ngayon, kung hindi pa nyo nararamdaman yung pag-move, ibig sabihin hindi pa oras. Kasi lahat ng bagay na move ng Diyos, meron siyang oras na itinakda. Sabi nga ng Ecclesiastes, may panahon ng pagbibuild. Siguro panahon natin ngayon para mag-build ng mga structure dito sa church. Panahon yan eh. Ano po? Good morning, minsan pa sa ating lahat. Kung handa na po ang lahat, tayo po ay uupo na maayos, magbibigay respeto at galang sa Diyos sa ating pong worship service ngayong umaga. Ating pong pag-uusapan ngayon, it's about the reckless son and the relentless father. Ito po yung parable or kwento ng prodigal son. When we say reckless, padalos-dalos, mapusok, walang ingat. No po? Ito pong prodigal son ay picture ng anak o ng Kristiyano. Ito namang relentless father ay picture ng ama o ng Diyos. When we say relentless, hindi tumitigil, walang kapaguran ang kanyang pagmamahal, ang kanyang concern, or masigasig. Pero bago tayo pumalaot lahat, tayo muna ay humingi ng guidance sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po ay narito kami to worship you, para makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, matuto, magabayan, at lumago sa pamamagitan ng inyong salita. At isang bagay pa na kayang gawin ng inyong salita sa buhay namin, ay mabuild ang aming pananampalataya o pagtitiwala sa inyo. Dahil ang pananampalataya ay nagmumula sa paikinig at paikinig ng inyo pong salita. Kaya ito po'y kailangan namin sa mga hamon ng buhay namin, sa mga sitwasyon ng buhay namin. Kailangan namin, Panginoon, na ipagkatiwala, lalo na yung mga imposibleng bagay na hindi namin kayang gawin, na kayo ang kayang may gumawa para po sa amin. Dalangin din namin ang Banal na Espiritu na siya pong mangusap, magpaunawa ng lalim ng inyong salita at gabayan kami sa aming pong pananambahan ngayong umaga. Nagpapalinis din po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, nabatid niyong lahat at ni minsan ay hindi nalihim. Bagamat ito'y lihim sa tao, hindi nalaman ng tao, pero hayag sa inyong harapan. Wala kaming itatago, acknowledge namin ito, wag na namin pangatwiranan, ang mali ay mali sa inyong harapan. Patawarin mo kami, Panginoon, linisin sa aming mga kalikuan, anumang espiritu na bumabagabag sa aming puso't isipan na hindi nakakatulong para mag-concentrate, makinig sa inyong salita. Alisin niyo po ito, tanggalin niyo po ito, itaboy niyo po ito, o hindi, lapatan niyo po kami ng espiritu ninyo na para makaunawa ng lalim po ng inyong salita. Ma-enjoy namin ang inyong salita, kumain kami ng sagana, namnamin namin, at maging sustansya ng aming spiritual na buhay. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, number 1, mabilis lang po ito. The rebellion of the son. Ano ang mga sinyales na ang bata o ang isang Kristiyano ay nagkakaroon na ng rebellious spirit? Number 1, o letter A, the demand for independence. The demand for independence. Luke 15:12. Ganito ang nakalagay. And the younger of them said to his father, hindi po yung panganay ang kumausap sa tatay, ang nag-demand yung younger. Sabi niyo nga po, younger. Yung bata. Father, sabi niya ganoon, give me the portion of goods
that falleth to me. Sabi noong younger, tatay, ibigay mo na sa akin yung parte ko. Ano? Yung parte ko, ibigay mo na sa akin. Hinayaan ba ng tatay? Pumayag ba yung tatay? Talagang ang tatay ay matyaga. Walang kapagurang umunawat umintindi. Hindi tumitigil sa pangunawa. Ano ginawa ng tatay sa request ng younger son? And he divided unto them his living. Pinagbigyan, hindi na kinontra, hindi na pinayuhan, pinagbigyan yung kahilingan ng younger son na yung kanyang kaparte o yung kanyang mana. Bagamat kung minsan sa matatanda, insulto ito, buhay pa sila, kinukuha mo na yung mana, inuuwi mo na yung rep, inuuwi mo na yung TV, at sabi mo, mana ko ito. Ano ngayon ang gagamitin ng matanda na rep at TV habang siya ay nagpapahinga sa bahay? Pero sa ganun pa man, sabi nga natin, relentless itong tatay. Matyaga, walang kapaguran, laging umiintindi sa kanyang anak. Ang ginawa niya, hindi na kinompronta, hindi na rin ni-rebuke, hindi na rin ikinorek, pinagbigyan. Sabi niyo nga po, pinagbigyan. Yun ang mahirap na pag ang Diyos sa kakulitan natin, hayaan na tayo. Anong sabi? Give me, give me, give me. Ibigay mo na sa akin ang mana. Listen to this. Nagdedemand siya ng tinatawag nating independence. Gusto niyang maging independente na siya. Well, of course, wala namang masama na ang bata ay matuto na maging independent. Lalo na yung papasok sa school na malayo sa bahay, magkakaroon siya ng boarding house doon, independent siya. Ibig sabihin ng independent, natutukuyin natin muna ngayon, marunong na siyang magsaing, marunong siyang magluto ng ulam, marunong siyang maglaba, marunong siyang maglinis, marunong na siya mga bagay kaya niya asakasuhin ng kanyang sarili. Yung pagiging independent na gano'n, okay yun eh. Yun ang tamang pagiging independent. Kaya nga naman dito sa church, tinuturuan natin ng mga bata na matuto ng mga gawaing bata. Gawaing bata? Mali yata yun ah. Gawaing bahay. No? And then sinasabi natin, yung mga anak nyo, dali nyo dito sa church, paghawakin nyo ng tambo, paghawakin nyo ng basahan, paghawakin nyo ng map, nang matuto sila ng mga gawaing bahay. Nang sa gayon, lumaki sila na kaya nilang asikasuhin yung kanilang sarili. Hindi lagi na lang ang bata ang laging itinatanong, Ma, ano ulam? Ma, ano ulam? Ma, kakain na ba ako? Ma, hindi laging ganun ang sinasabi ng anak kung hindi marunong magluto rin ng ulam. Isang araw, yung mana ang magtatanong sa anak, Anak, ano ulam? Ibig sabihin yung nanay, nagpapahinga na. Amen? Hindi yung, just imagine, 35 years old, hindi pa marunong magsaing. Lagi pa itinatanong, Ma, hanggang saan ba ang tubig? Patain na kita. Just imagine, 40 years old na. Hindi pa marunong maglaba. Sabi ang katwiran, life begins at... Oh, nagsisimula pa lang akong mabuhay. Listen to this. Itong batang ito, itong younger son na ito, listen to this. Parang kayang-kaya na niyang i-manage ang kanyang sarili. Nagdedemand ng independence eh. Parang sapat na ang kanyang experience, parang sapat na ang kanyang knowledge, parang sapat na ang kanyang capacity, parang sapat na ang kanyang lakas, at parang sapat na
ang kanyang diskarte para mag-demand siya ng independency mula sa kanyang tatay. But listen to this. Sabi ng Panginoon, spiritual tayo ha? For without me, you can do nothing. Apart from God, you can do nothing. Apart from the Word of God, you can do nothing. Apart from the guidance and supervision of God, we can do nothing. Hindi natin kaya na maging independent at hindi dumepende sa Diyos. Hindi po natin kaya. Sabihin niyo nga po, hindi ko kaya ang mawala ka sa buhay ko, Panginoon. Di ba? Mahirap yon. Ano? Kaya alam niyo, yung Bible talaga kompleto eh. Nilagay dyan, younger. Yung bata pa, hindi yung panganay yung nag-demand eh. Yung younger. Another thing na makikita natin sa istoryang ito, napaka-impatient nitong batang ito. Di ba? Hindi marunong maghintay. Hindi marunong yung sa tamang oras. Ano po? Hindi siya marunong maghintay. Nagmamadali. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, virtue, yung marunong maghintay. Katulad ng kinanta ng choir kanina, wait upon the Lord. Okay, mas maganda yata ganito eh. Makinig po maigi. Mas maganda siguro ganito, yung magulang mo na ang nagtutulakan sa'yo, anak, mag-asawa ka na. Hindi yung sarili mo yung pinupuwersa mo na mag-asawa na agad. Di ba mukhang mas maganda yun, ano? Are you with me? Are you with me? Nak, ang bira, asawa ka na. Pero kapag yung magulang niya medyo nakontra pa ng konti, abay, teka lang. Di ba? Nasa ilalim ka pa ng authority ng magulang mo. At sigurado namang hindi nagkamali ang Diyos na ipailalim ka sa authority ng magulang mo. Di ba? Lalo na kung ang nanay mo, ang magulang mo ay Kristiyano. Alam nga naman, hindi bigyan ng capacity ng wisdom ng Diyos yung magulang para pagpasyahan at i-manage yung kanyang anak. Are you with me? Lalo na yung magulang ay feed with the Word of God. Guided with the Word of God. Hintayin nyo yun, mas maigi yata yung ganon, mas maganda yata yung ganon, na yung mismong mga magulang ninyo ang nagpapasya na, anak, parang it's about time na, nakikita ko na pwede ka nang sumugod sa labanan ng pag-aasawa. Kasi ang pag-aasawa ay labanan, sabihin nyo nga po, labanan. Di ba? Totoo yan. Labanan yan ng mag-asawa. Laging fight yan. Abay, kung hindi ka pa handa sa labanan ng pag-aasawa, abay, tumahimik ka muna. Mag-focus ka muna sa mga bagay na hindi pa tungkol sa pag-aasawa. Di ba? Kasi kakapanood mo yan ng mga Korean novela eh. Si Jang Ching-kyu. Tuloy, pinapa-inlove ka sa mga gwapo. Sa magaganda. Di ba? Listen to this. Alam niyo po ba o hindi niyo pa alam? Kaya yung mga kabataan ngayon pumapasok sa relationship na hindi pa naman oras. Dahil ano po, walang desisyon. Sabihin nyo nga, walang desisyon. Kaya kapag nandiyan na yung kamukha ni Piolo Pascual, na patala pala ni Satanas, ginagrab ang opportunity. Kasi walang desisyon eh. Pero listen to this, kapag ang isang kabataan ay mayroong desisyon, may desisyon na, may pre-desisyon na, abay, maninindigan niya sa kanyang desisyon at commitment. Hanggang hindi pa sinasabi ni tatay o nanay na ako'y pwede na, hindi ko gagawin yon. Yun ang desisyon ko. Kaya hindi ka pwedeng gulatin, hindi ka pwedeng tuksuhin, hindi ka lang yung bang bigla kang mawiwindang sa desisyon,
kapag nagdesisyon ka na, bago dumating yung pagdidesisyonan. Are you listening? Kaya mahalaga sa mga kabataang narito ngayon, magkaroon ka ng matatag na desisyon, lalo na patungo sa labanan ng pag-aasawa. Noong mga early months namin ni Clay, labanan talaga kami. Totoo yun. Na-experience ko po yun. Are you with me, mga kabataan? Willing ba kayo gumawa ng concrete decision na hindi kayo mawindang pagdating ng pagpapasyahan nyo na? Bago dumating yung pagpapasyahan, nagpasya na ako dyan eh. Okay, kaya tingnan niyo po itong younger son na ito, impatient. Buhay pa yung magulang, nanghihingi na ng mana. Wala pa sa oras. Sabi niyo nga po, wala pa sa oras. Yung bang gutom na gutom ka na, hindi pa in yung sinaing, may lalapangin mo na, ano lasa nun? Diba? Mahirap kaya yung pagkain mong ganun, matigas pa, tapos isasalang mo uli. Nabuksan mo na yung init ng kaldero, umangat na. Di lalo pang tumagal. Tama po ba? Naiintindihan lang ako nung marunong magsaing. Pero hindi marunong magsaing, hindi nila naiintindihan sinasabi ko. Tama po ba? At para maganda ang sinaing, lagyan mo ng asin sa ibabaw. Hindi ko alam ang scientific explanation niyan, basta lagyan ng asin. Sabi yun ng matatanda. Tanong niyo sa matanda, hindi ko lang kilala kung sinong matanda. Ito di ba pinag-usapan natin kanina, hindi masamang maging independent. Ang masamang independency, yung pang gusto mong maging independent, lumayo ka. Ganito yung prodigal son para lang sundin mo ang gusto mo. Yun ang mali doon, di ba? Gusto kong maging independent, ayoko pinapakialaman ako para sundin ko yung sarili ko. Nagdedemand ako, tatay, ng independency kasi gusto kong sundin yung gusto ko. Ayoko nang sundin yung gusto mo. Yun ang pangit na independency. Para lang huwag kang pakialaman sa mali mong ginagawa. Iyon ang maling independency. Independent na ako, napakialam mo sa akin. Kaya kuminsan ng pastor na pagkakamalang pakialamero. Alam niyo po ba, pag pinapakialaman kayo ng magulang nyo, concern ng magulang nyo. Pero pag hindi na kayo pinakialaman yan, mag-isip-isip na po tayo. Ganon din ang pastor nyo. Pag hindi na nakikialam sa pamagitan ng Word of God, ang pastor nyo, delikado na yan. Wala nang concern. Okay? Gustong lumayo para hindi na siya mapakialaman ng tatay niya. Mali yun Yun ang mali. Pero yung independency na itinuro ko kanina na magsaing, magluto, maasikaso ang sarili, marunong ng mag-toothbrush, maganda yun. At marunong na ring maligo, maganda yon. Pero yung lalayo ka at gusto mo nang maging independent para hindi ka pakialaman sa mga trip mo sa buhay. Sabihin nyo nga po, trip. Delikado yon. Ay, makikita natin sa istorya, may trip talaga yung bata. Mamaya yon. Nagdedemand siya ng maling independency. Amen? Ako na lang masusunod kasi independent na ako. Ako na magpapasya. Ako na magmamanage ng mana. Ako na bibili ng gusto ko. Hindi na ako kukuha ng advice sa tatay ko. Hindi na ako magpapakonsult sa tatay ko. Independent na ako Ako na bahala sa buhay ko. Sabi ng Panginoon, for without me, you can do nothing. Napakahirap mo nang malayo sa Panginoon. Walang gagabay. Sabi niyo, walang gagabay. Walang mag-instruct ng tama. Walang magpapaalala. Walang magkokorek.
Ang ganda ng preaching kagabi, no? Sabi ng preaching kagabi, walang daan ng kasalanan na hindi ka masasaktan. Ang kasalanan ay parang yung may pain na ganon sa bingwit, may hook, tapos may bulate. Na siyempre, ang isda, nakikita lang bulate, pagkain, pero pag kinagat niya, huli na siya. Tusok na ang kanyang bibig. Ganon daw ang kasalanan. Tama naman no? Paano kung isang kagat mo lang nahook ka na kagad? Yeah. Masakit na kagad yun. No po? Mahirap na walang gabay ng Diyos, walang gabay ng church ng Panginoon, walang gabay ng preaching, walang gabay ng Sunday school, walang gabay ng devotion, walang gabay ng banal na espiritu. Mahirap po maging independent nang walang gabay ng Diyos. Yun po yung tinutukoy natin. Nagkakaunawaan ba tayo sa independent na binabanggit natin? Yung independent na maging ayos ka na sa sarili mo, okay yun Yung marunong ka na rin magtanggal ng mga sumusobra, okay yun Marunong ka na rin mag-nail cutter, okay yun Marunong ka na magsuot ng medyas mo, di ba? Okay yun Pero yung ikay lalayo, maging independent ka, para hindi lang pakialaman yung mga trip mo sa buhay, malaking mali po yun. Sabihin niyo, malaking mali. Mali po yun. At yun ang nasa isip at puso ng batang ito, ng younger son. Sabi sa quotation, wanting to live free from parental control and authority. Para bang Sir Janelle, parang parang kayang-kaya niyang i-manage yung manay May dating pang may kayabangan ng dating Sabi, ibigay sa akin mana ko. Kaya ko, I can manage. Kayang-kaya ko yan. Wanting to live free from parental control and authority. Church, listen carefully. Sa literal muna tayong magulang. Alam niyo ba yung mga magulang niyo ay binusog na ng Diyos ng wisdom dahil sa kanilang mga karanasan? O di ba yung mga anak niyo na nagkaasawa, first time nagbuntis, sino tanungan niyo? Yung young people ba? Young people, paano bang mga anak? Yung mga single ba ang tanungan niyo? Yung bang mga wala pang asawa ang tanungan nyo kung paano magpalit ng lampin? Yun ba ang tanungan nyo kapag nilalagnat yung anak nyo? Hindi Sino tanungan natin? Yung mga nakatatanda kasi binusog sila ng Diyos ng wisdom dahil sa kanilang mga karanasan. Di lalo na ang Diyos na nagbigay lamang ng wisdom sa ating mga magulang. Listen carefully, mga young people. Huwag niyong i-desire ito. Yung ayaw nyo na napakialaman kayo ng inyong mga magulang. Ulitin ko lang po, huwag niyong i-desire yan. Huwag niyong i-demand yan. Ma, huwag mo ako Wag. Huwag mo akong pakialaman sa ginagawa ko. Huwag mo akong papakialaman sa mga desisyon ko. Wag mong gagawin yan, wifey. Wifey men, wifey ladies, habang kayo ay nasa kanlungan o nasa lukob ng authority ng inyong mga magulang, makinig kayo. Dito sa church, Pastor, wag mo akong pinapakialaman, trip ko to Pastor, wag mo akong ginaganyan, trip ko to Listen to this, habang nasa kanlungan ka ng authority na ibinigay ng Diyos, learn to submit. Kung may kapalpakan ng pastor, sa Diyos mananagot ang pastor nyo. Po? Pinapakialaman kayo ng mga magulang nyo dahil mahal kayo at ayaw nila na kayo'y mapahamak. Paulit-ulit natin tong maririnig. Ang pagmamahal ng magulang, hindi kayo udyok niyan na ikay magkamali at mapahamak. Parents, listen to this. Pakialaman ninyo ang buhay ng inyong mga anak. Lalo na pag may nakikita kayong mali. Hindi sila ang authority, kayo. Say amen, mga magulang.
Bakit parang ang anak nyo ang nasa trono at kayo ang pinapasunod? Kapag po yung chain of command ay binaligtad, nagkakaproblema. Di ba lalaki, babae, serpent. Nabaligtad Serpent ang nanguna, sumunod ang babae, sunod-sunuran si Adan. Nagka-problema ba? Hanggang ngayon, yung problemang ginawa nila, problema natin. From generation to generation, nagmana tayo ng kanilang kapalpakan. Are you with me? Palpak! Kapag ang nasusunod sa bahay, anak! Tatay ko talaga hindi namamalo yung kwento ni Ella. Ako namamalo, kaya nakagisdan daw ni Ella, ako tatay. Ako po, medyo may kalupitan ako pagdating sa pamilya ko. Are you with me? Pero sa mga miyembro, medyo banayad ako Kasi sabi ng Bible paano mong pangungunahan ng simbahan kung mismong pamilya mo hindi mo pa pangunahan? Dahil yun sa Diyos, hindi dahil sa akin. Ito'y biyaya ng Diyos na makaunawa ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero alam niyo kung minsan, as I said, mahirap anak, katulad ditong prodigal son, na hindi ka napakialaman ng magulang mo. Para matuto ka sa mga desisyon mo, na alam na magulang mo mali, pero hinayaan ka na lang. Suffer the consequence. Kung minsan, mas matinding teacher ang experience Doon ka matututo Kaya siguro hinayaan ng tatay no? Ako ay mahal kita anak. Ang dami ko ng instruction sa'yo. Ang dami ko ng Bible study sa'yo. Ang dami ko ng devotion sa'yo. Ang dami ko ng mga correction, love, etc. Diyakap kita lahat. Pero this time anak, kung hindi ka matuto sa mga salita, matuto ka sa karanasan. Kaya hinayaan sabihin nyo nga po, hinayaan. Mas kabahang ka pag hinahayaan ka na lang ng magulang. Are you with me? Hindi dahil hindi ka mahal. Kung hindi dahil, yung bang, sabi ng magulang, hayaan ko na nga lang. Nang matuto na lang siya sa karanasan. Tama po ba? Parents, kayo po ang binigyan ng Diyos ng authority to decide about your children. Maging wise, maging prayerful. Hingin ang kalooban ng Diyos lalo na sa pagmamagulang, Lord. Ito po sitwasyon ng bahay. Ito po sitwasyon ng aking anak. Ito po sitwasyon ng aking asawa. Tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng wisdom. If you lack wisdom, ask God. Paano ko ba i-manage? Yun ang nagustuhan ng Diyos kay Solomon. Hindi siya humingi ng 3,000 piso o kaya 3 million o billion o trillion. Hindi yun ang hiningi ni Solomon. Ano hiningi ni Solomon? Wisdom to manage nation Israel. Sign na ang isang anak rebellious, ayaw na siya ay pinapakialaman. Nako, hindi magandang sign yan. Sign niya ng rebellious spirit. Yung ayaw na siyang pinapakialaman. Pag sinabihan, galit pa sa'yo. Ayan. Sign niya ng rebellious spirit. Habang hindi pa masyadong masungayan, are you with me? Ano dapat gawin? Kumuha ng lagaring bakal, putulin na. Amen? Well, of course, kung minsan ang mga ganyang issue, pwede yung pag-usapan ng nakaupo at mahinahon na usapan. Kung minsan naman, hindi maintindihan ng anak kung bakit nagagalit. Kung minsan, kailangang ipaunawa sa bata. Anak, alam mo, ganito Ganito yan Kapag pinasok mo yan, ang dulo niyan, kapahamakan. Mahal kita dun Hindi yung, ba't ginawa? Bigla na lang sisigawan. Kung minsan nakukuha yan saan po? Masinsinang usapan.
Ipaunawa. Ano po? Okay. Sign ng isang anak rebellious, ayaw na siya ay pinapakilaman. Pag sinasabihan, galit pa sa'yo. Number 2, the departure for a distant place. Ayan. Isa sa sign ng rebellious spirit, lumalayo. Lumalayo from a distance. Lumalayo. Luke 15:13, and not many days, hindi na pinatagal. Siguro nung ma-withdraw na yung nasa Metrobank, nasa BDO, nung ma-withdraw na yung mga nasa land bank na mga properties, nung maibenta na yung mga lote. Not many days, sabi ng gano'n ng Bible, after the young son gathered all together and took his journey, kabilang barangay ba? Kabilang munisipyo ba? Ang nakalagay sa Bible, he took his journey into a far country. Nagpunta sa Nigeria. Wala yung Nigerian boy natin. Nasaan ba? Nag-exam. Nagpunta ng Nigeria. Ang layo. Into a far country. Doon muna tayo. Mamaya na yung kabila. Listen to this. Nung ibinigay ng ama ang kanyang ari-arian, hindi naman sinabi ng tatay, nakuha mo na, umalis ka na dito. Ganun ba? Siya nag-decide. Hindi siya pinapaalis. Hindi siya pinapalayas. Gusto na niya talagang umalis. Gusto na siya ng tinatawag na freedom. Sabi niyo nga, freedom. Sabi niya, malaya na ako. At hindi niya na pinatagal, umalis agad. Ibig sabihin, Sir Will, planado. Sabi ko, tamang-tama ito. Hong Kong ako ngayon. Dami kong pera. Susunod nito, Singapore ako. Susunod nito, magta-Thailand ako. Pagbabatiin ko yung Thailand at saka Cambodia. Lumayo mula sa kanyang magulang. Listen to this. Huwag lalayo sa Panginoon kapag hindi na ibigay ang gusto. Hindi doon natatapos. Huwag lalayo sa Panginoon. Dalawa yan yung paglayo yung hindi nabigay at kapag naibigay na ang gusto. Dalawang klase ang paglayo ng Kristiyano sa Panginoon. Una, kapag hindi naibigay ang gusto. Pangalawa, pag naibigay na ang gusto. Pastor, may prayer request po ako. Ano yan kapatid? Bigyan ako ng Panginoon ng trabaho. Sige, pagpipray kita. Nang maipag-pray na, nagkatrabaho. Kumikita na ng limpak-limpak na salapi. Pag linggo, wala na. Bakit po? Naibigay na ang gusto. Ano man ang sitwasyon mo, kapatid, ngayon dito? May prayer request ka ba? Hindi tinutugan ng Panginoon? Lapit lang. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Source ng ating provision. Huwag kang lalayo doon. Source ng ating strength. Huwag kang lalayo yun. Source ng ating comfort. Huwag kang lalayo doon. Lord, pagalingin niyo po yung mahal namin sa buhay. Hindi pinagalingin ng Diyos. Huwag kang lalayo. Lord, bigyan niyo po ako ng trabaho. Hindi ka binigyan ng trabaho. Problema pa ang binigay ng Diyos sa iyo. Huwag kang lalayo. Lord, bigyan niyo po ako ng mapapangasawa. 54 ka na, wala ka pang asawa. Huwag kang lalayo. Amen? Lord, pagtagumpayin niyo po yung aking negosyo. Nagbukas ka ng negosyo, bankrupt. Nagtayo ka uli ng negosyo, bankrupt. Nagtayo ka uli ng negosyo, bankrupt. Nag-iisip ka na, sabungan kaya maitayo.
lahat ng itinatayo ko ay bankrupt eh. Kapatid, anumang sitwasyon ng iyong buhay sa pagiging anak ka ng Diyos, kung hindi tinutugon ng Diyos at hindi ibinibigay ang iyong mga kahilingan, huwag kang lalayo sa Diyos. Lord, pagkaluban niyo po ako ng stable job. Laging ang job mo umuuga, hindi stable. Pagpasok mong gano'n, 3 linggo ka pa lang, nagsasara na yung company. Pasok ka uling gano'n, abay, 1 linggo lang, nagsara na uli. Tapos pag in-interview ka, bakit ka hindi tumagal dito? Nagsara po eh. 2 linggo pa lang, sara na eh. Bakit di ka nagtatagal doon sa 1 linggo pa lang, nagsara na eh. Ini-interview kang ganon. Hindi ka namin tinatanggap, baka magsara din kami. Baka may balat ka eh. Amen? Kung hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo, huwag kang lalayo sa Diyos. Ang katotohanan pa rin, He is the source of our provision. He is the source of our strength. He is the source of comfort. Panginoon, ang sakit-sakit naman itong ginawa mo sa buhay ko, sa pamilya namin. Huwag kang lalayo. Are you with me? Yung pleasure ng mundo, panandalian lang yun eh. Pero ang kayang ibigay ng Diyos, satisfaction ng kaluluwa mo. Yung joy. Another thing, huwag kang lalayo kapag puro answered prayer ka. Amen? Yung bang napakaganda ngayon ng buhay mo. Mi't biya ang dating ng 3,000, 5,000, 10,000. Nabigyan ka pa ng gift check sa Petron, unlimited gasoline. Tapos nabigyan ka pa ng company niyo trip to Netherlands. One way to another. Yung bang ang ganda-ganda, wow, pang bira, grabe, blessing ngayon. Inuulan, shower of blessing. Huwag kang lalayo, kasi nagpapalayo ang blessing. Huwag kang lalayo. Yung bang nagpo-fall lahat ng prayer request mo nang sa loob ng 5 taon. Sabi mo, Lord, hindi ko na pinagpipray ito. Ito ba dating pa? Huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo. Amen? Kasi pag lumayo ka, baka kunin ng... Ganun lang ng Panginoon yan. Siya ang nag-decide na lumayo. Hindi naman sinabi talaga ng tatay, anak, ito naman mo, lumays-lays ka na dito. Walang ganun. Kung hindi, siya yung nag-decide. Not many days, sabi ng Bible, after the young son gathered all together and took his journey. Abe, may plane ticket agad. Planado. Huwag lalayo. Ito na. Patindi na, ito na, makikita na natin yung bunga ng ginagawa niya. Letter C. The dissolution of resources. Pag sinabing dissolution, pagkaubos ng ari-arian, bakit naubos? Balikan natin yung verse. Verse 13. And there wasted his substance with the riotous living. Nilustay ang kanyang kayamanan sa pamumuhay sa kalayawan. Yan. Puro pagpapasarap. No? Nag-hotel kagad. 5-star. At nung hindi makontento sa 5-star, 10-star hotel ang pinuntahan. At nung medyo sanay na sa 10-star hotel, 15-star hotel pumunta. Namuhay ng kalayawan eh. Yung gusto niyang nakaupo lang siya ganun, may waiter na dumadating, pinagkakapi siya, ganun lang ng ganun, ng mga order. Tapos pupunta ng bar, no? May mga babae dyan. Unwise use ng kanyang resources. Listen to this, kapag unwise ang gamit natin ng blessing ng Panginoon, mauubos yan.
Are you with me? Ano ang pinaka-wise na pag-manage ng pera? Put God first, and all these things shall be added unto you. Ewan ko ba, maraming Kristiyano hanggang ngayon hindi alam ang 10%. Ano ba yung 10%? Nagtataka ko, sinilip ko minsan yung mga sobre dyan, pambihira, hanggang ngayon hindi alam kung ano yung 10%. Parang pagdating sa 10%, nagkaka-amnesia. Ano ba yun? Sir, ano ba yung 10%? Ikasampung bahagi ng iyong pinagkakaloob na biyaya. Sabi ko, napaka-basic yata nun. Elementary pa lang yata, itinuturo na yun, ano? Kaya kung minsan, kapag talaga mali gamit ng pera natin, halimbawa, hindi kayo nag-tithes dyan. Ang totoo, kapatid, binabawi rin naman ng Diyos yan. Kung minsan, nakakatakot na kaparaanan pa eh. Sa Diyos yan eh. Kayo ba, mga kapatid, pag nagpahiram kayo ng piko, pahiram lang yun eh. Sa Kanya yun eh. Di ba sa Kanya? Babawiin din, di ba? Ganon din, ang 10% sa Diyos yan. Pag hindi mo ibinigyan, babawiin ng Diyos yan. E di magtapat ka na dito, may pangako pa ng pag-unlad ng biyaya. Amen? O bakit? O baka naman nanghihinayang tayo. Ang Diyos ba nanghihinayang? Sabihin ba ng Diyos sayang, bibigyan ko na ng 30,000 ngayong buwan. Ganon ba ang Diyos? Hindi po. Kaya kung minsan kapag itinatanim natin, ganon ang turing natin sa Diyos, yung panghihinayang. Kung minsan nanghihinayang na rin ang Diyos sa atin Na pagkalooban, hindi naman din magkatapat ito Unwise use. No? Bakit unwise yung kanyang paggamit? Kasi malayo na siya. Wala nang gumagabay na tatay sa kanya. Bakit unwise use? Kasi lumayo na siya sa gumagabay sa kanya, yung tatay niya. For without me, you can do nothing. Listen to this. Bago pa man mag-fall in public ang Christian sa kasalanan, nag-fall na siya in private. Yung kanyang imagination, ando na sa pupuntahan niya. Ginagather pa lang niya yung pera niya, umiikot na yung isip niya in private na ito gagawin ko sa pera ko. Ganito ang gagawin ko. May mga babae doon, may mga inuman doon, magpapakasaya ako, gugugulin ko ito sa kalayawan. Nag-fall na siya in private. Bago pa man mag-commit ng adultery, nag-commit na yan ng adultery. Saan? Isip. Bago yan mag-commit ng fornication. Yung adultery kasi yung may asawa, pumatol. Yung fornication naman, yung wala kang asawa, ikaw yung pumatol. Fornication. Bago pa yan mag-commit ng fornication, nag-commit na yan saan? Pinaglaruan niya yan sa isip. Are you with me? Bago pa man kunin yung 3,000 nyo sa wallet, nagkasala na yan sa isip na plano niyang kunin ang 3,000. Ganun po, nakaplano. Kaya yung kanyang resources, sabi ng Bible, wasted. Pag sinabing wasted, ano ibig sabihin nito? Naubos, nasayang. Nasayang. Yung kanyang mana, ubos. Letter D, the depth of his fall. Yung lalim ng kanyang pagbagsak. Verse 14, and when he had spent all, unwise talaga no? Pagkapa niya siguro sa bag niya, wala na. Puro tig-5 piso na lang to, tig-piso na lang pala itong natira. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Naubos ang pera, nagkaroon pa ng tagutom, nangangailangan na ito, yung independency na hiniling niya, hindi siya kayang isurvive. Are you with me? Yung kung sana yung independency na idinemand niya, yung kaya siyang mag-survive. Kaya lang ang hiningi niyang independency, yung hindi siya kayang isurvive.
Kaya kung hindi ka kayang i-survive ng pag-ibig lang, tama po ba? O, ulitin ko lang, hindi ka kayang i-survive ng love-love lang na ganyan, yung crush-crush. Ang magsusurvive sa'yo, yung marunong kang magbungkal ng lupa at magtanim ng halaman. Ang magsusurvive sa'yo, yung, amen? Ito na. Yung lalim ng kanyang pagbagsak. Verse 15. And he went and joined himself to a citizen of that country. Dati, pa-hotel-hotel pa, no? Ngayon, nasa hotel pa ba? Hindi na, bumaba na sa hotel. Ala na pambayad sa hotel eh. Bumaba na sa hotel. Nakisama na doon saan? Sa mga tao doon, sa baba. Naki-join. Dati hindi naka-join eh. Rich kid eh. Dati yon. And he sent him in his field to feed swine. Okay, listen carefully. Grabe yung pagbagsak niya. Isa sa hindi pwede sa mga Hudyo, baboy. Sabihin niyo, baboy. O, yung inaalagaan just imagine, Hudyo siya, tapos ito ngayon siya mag-aalaga ng baboy. Diba? Pinagbaba-unclean ang baboy sa mga Hudyo. Grabe yung pagbagsak niya. Verse 16. And he would fain have filled his belly with husk that the swine did eat. And no man gave unto him. Yung bang, yung pagkainan ng baboy ang kanyang ninanasa. Yun ngang baboy, medyo masarap pa yung pagkinatay eh. Ia-adobo mo, ikakaldareta mo, ililitsyon mo. Pero grabe yung kanyang pagkagutom, yung pagkabagsak nga. Ang kanyang minimithi na ngayon, yung pagkain ng baboy. Yung darak. Alam niyo ba yung darak? Sino nakakalam ng darak? Mga young people, alam niyo pa ba yung darak? Yung pinag-anuhan ng palay. Pagka hiniwalay yung bigas sa pala, sa tangkay niya. May darak. Abi, kapag inimagine niyo mga kapatid ang darak, nakakasamid yan. Mas malupit pa yan sa pulburon. Makati yan. Yun na ang kanyang minimiting kainin ngayon. Kanina pa 15-star hotel siya kanina ngayon. Eto na, bagsak na siya. Meaning to say, ang maling paglayo sa Diyos, sa tatay, sa gumagabay, hindi ka talaga magtatagumpay sa buhay. Ang tayog ng lipad nung una, ang ganda ng kalalagayan nung una, masarap ang pagkain nung una, beef steak ang food, rich kid, ngayon, bagsak na. Ano po? Kaya mga kapatid, sa nagsimula, yung pagdedemand ng independency. Church, wag nating hayaan na mangyari sa buhay natin yung nangyari doon sa prodigal son. Dahil lahat ng daan ng kasalanan, masakit, masaklap, walang tagumpay, kulelat, bokya ang magiging buhay. No po? Kaya yun po yung lalim ng kanyang pagbagsak. Ito ginawa ng Ama, hinayaan. Siguro gawin natin tong series, masyadong mahaba eh. Dito muna tayo sa desisyon ng ginawa ng prodigal son. Ano po? Hinayaan ng tatay to experience kung ano yung gusto niya talaga. Ano po? Kaya ganito po ang quotation natin. One wrong decision can lead to downfall. Pagbagsak. Yung bang dati nakaganon pa tumingin eh. Pero nung ibinagsak na ng Diyos,
Ganun na. At alam nyo, mas maganda yung kalalagayang ganun eh. Ano man ang marating natin sa buhay. Amen? Yung bang, paano pa akong babagsak? Tingin ko sa sarili ko ay walang magagawa. Amen? Isang maling decision lang can lead to downfall, pagbagsak. Mahalaga pa rin mga kapatid, ang advice. Mahalaga pa rin ang salita ng Diyos. Mahalaga pa rin ang mga matatanda. Mahalaga pa rin na tayo nagko-consult sa mga desisyon. Humihingi ng payo. Dahil sa isang maling desisyon, pwede po talaga tayong lumagpak. No? Parang yung bang talikuran yan eh. Yung yaman, tapos biglang talikod na gano'n, biglang hirap. Saglit lang eh. Madali lang eh. Yung kanyang pagbagsak. Wala na siyang pagkain, wala na siyang pera. Dito tayo magtatapos. Sabi ng Bible, wala kang magagawa kung wala ako. Mahalaga, church, ang Diyos at ang kanyang salita. Mahalaga po ito. Huwag tayong maging independent pag pinag-usapan na ang Diyos. Huwag tayong maging independent pag pinag-usapan na ang salita ng Diyos. Dapat ang Kristiyano ay laging nakadepende sa Diyos. Dapat ang Kristiyano ay laging nakadepende sa salita ng Diyos. Kailangan nating laging nakasandal dito. At kung hindi kapaligtasan, di mo pa alam ang kaligtasan, may langit at may impyerno. Salamat. Pwede tayong dumepende sa sinabi ng Bible na si Kristo lamang ang tagapagligtas. Pwede nating idepende ang ating kaligtasan, hindi sa relihiyon, kung hindi kay Kristo na namatay sa cross para sa ating kaligtasan. Walang katiyakan pag ididepende natin ang ating kaligtasan sa ating magagawang mabuti. Dahil sabi ng Bible, ni gawa mong mabuti, maruming basahan lang yan sa harapan ko. Kaya hindi ka pwedeng dumepende at sumakay sa mabuting gawa. Sumasakay ka lang sa maruming basahan sa tingin ng Diyos. Ang maruming tayo, ang pwedeng maglinis, yung malinis na Diyos. Amen? Tayo tayong lahat at tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung mga sign na mayroon ng rebellious spirit ang mga anak namin o kaya kaming mga anak mo sa inyong harapan na nagdedemanda kami ng aming independency, na ayaw na namin na pakialaman kami ng salita ninyo o anumang bagay. O kaya naman, Panginoon, yung paglayo namin. Kuminsan, Panginoon, ang paglayo ay hindi physical. Kuminsan nagmumula sa puso. Nasa puso na. Malayo na ang puso kahit ang physical ay nariyaan. Hindi namin kuminsan tukoy ng malinaw na kami pala ay nagre-rebelde sa inyo. Ngunit salamat sa inyong salita, natukoy namin kada kapag ganito ang sitwasyon na nagdedemanda kami na huwag na kaming papakialaman, kami pala'y lumalayo na sa aming posisyon sa inyong harapan. Magsasayang lang kami ng pagod, ng effort kapag kami ay malayo na sa inyong kalooban. Pagsasayang ang buhay pag malayo sa kalooban ng Diyos. Pagbagsak ng buhay ang ating kakamtin pag malayo na tayo sa Diyos. Ganito kabuti ang Diyos. Muli tayong pinaalalahanan na huwag tayong bumagsak dahil sa paglayo sa Diyos. Church, tayo ngayon ay luluhod sa harapan ng Diyos upang ipanalangin ang ating mga sarili
ang ating pagmamagulang at mga anak, ang ating mga sarili. I-honor ang authority ng magulang. Sundin at magpasakop sa authority ng magulang. Kung hindi ka na sinasaway, lalo kang matakot doon. Dahil mahirap ang pagbagsak. Collapse talaga. Zero. Lahat ng pinaghirapan, masisiro. Manaming Diyos, salamat sa inyong gabay sa pamagitan ng Israel. Pagpalain niyo po ang bawat nakaluhod, mga panalangin nila sa kanilang sarili, bilang magulang, bilang anak, kayong magpala. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.